lang. Kaya ito ang ihanda ko sa Christmas Eve dinner namin. Ito prime rib to siya. Ayan. May 3 kilo ako. Napaka-simple lang. 3 ingredients. Napakadaling lutuin ito. Ito ang isa sa pinakamadaling ihanda at pinakamadaling lutuin sa handaan. At saka, 3 ingredients lang. Butter, garlic. Ito yung garlic ko. Isang buong garlic ang gagamitin ko. Ayan, binalatan ko na yan. At saka ito, all seasoning. Lagi kong ginagamit to. Kasi alam nyo ba kung bakit ginagamit ko lagi to? Kasi hindi ko na kailangang maghanap ng kung ano-ano pang mga seasoning. Kasi nandito na lahat. So ito yung steak seasoning. All in one na to. Pero guys, kung wala naman kayong ganito, walang problema. Ipapakita ko lang sa inyo. Kung walang ganitong seasoning, pwede natin gamitan ito ng maraming asin. Pero ang gagamitin na asin, yung malalaking butil-butil na asin. Ang tawag namin dito, kosher salt. Ito yung malalaking butil na asin. Wag yung pino, wag yung table salt or iodized salt. At saka, paminta. So, ganun lang din ang ingredients. Salt, black pepper or paminta, bawang, at butter. At since may since may ganitong all-in-one seasoning na ako, na nandito na lahat ang seasoning na to, ito na lang ang gagamitin ko instead of salt and black pepper. So ngayon, umpisahan ko na. Ang una kong gagawin dito, bubutas-butasan ko lang to. Yan. So, kailangan ko siyang butasan kasi doon ko isusok-sok ang mga buo-buong bawang. Ayan. Magtusok lang kahit saan. Ayan, butasan lang natin. Kahit sa kabilang gilid, lahat butasan natin yan. Tapos, ito yung bawang. Isusok-sok ko lang tong bawang. Ayan. Sinuksok ko na lahat ng bawang. Ayan. Pag nilagay na lahat ng bawang, ang gagawin natin dyan, so, ngayon lalagyan natin ng seasoning. Maramihang seasoning ang ilagay natin. So, ganun din sa asin at saka sa paminta, guys. Ganun din. Pwede ding damihan yung paglagay. Kailangan lagyan natin lahat ng parte niya para talagang lumasa siya hanggang ilalim. At saka yung lasa ng seasoning, dahil may binutas tayo na pinaglalagyan natin ng bawang, doon yan, papasok yan doon. Kaya lalasa ang ilalim nito. So ngayon, ang sunod ko ilalagay itong butter. Naku, napakasarap nito guys pag may butter. Pwede naman walang butter. Ang pagkakaiba lang kasi, sa taon-taon kong pagluluto nito, na ikukumpara ko na yung walang butter at may butter. Ang may butter, masarap siya kasi napaka-moist niya at talagang lalasa siya. Kasi sisiksik doon sa ilalim yung butter. Yan, ipunas lang lahat ng butter. Walang problema yan. Lahat ng side din lalagyan natin. Ginagawa ko pala ito guys, naka-preheat na yung oven ko ng 450 degrees Fahrenheit. Ngayon, i-bake ko na ito ng 450 degrees Fahrenheit for the first 15 minutes. So, after ng 15 minutes, ilo-lower na natin yung temperature to 350 degrees Fahrenheit. Ganito pala, ang pagbe-bake nito, kung gusto mo ng medium well, medyo in between, medyo may dugo-dugo pa, ang pagluluto nito sa 1 kilo, equivalent to 30 minutes. Pero kung gusto nyo naman ng medyo mas luto pa, dadagdagan nyo na lang ng mga ilang minuto. Since ito, siya, 3 kilo, so, ibibake ko to ng 1 hour and 30 minutes. Kaya ito na guys, ibibake ko na. At habang nasa oven ang aking prime rib, gagawa na rin ako dito ng ready to made na gravy. Yan, pinaghalo ko lang tong gravy na to at sa isang pakete, 1 cup na tubig lang. At dahil 3 pakete ito, so naka-3 cups ako na tubig. Sinunod ko lang yung instruction na nasa pakete, kaya binuhos ko na lahat at hahaluin lang natin ito hanggang sa lumapot. At ganun lang siya kadali lutuin. At hayan, tapos na ang ating gravy.
At pagkatapos ng 1.5 oras, ito luto ng ating prime rib at kailangan muna natin itong takpan ng aluminum foil at kailangan natin itong i-rest ng mga 20 minutes. Pinaparest talaga ito ng 20 minutes habang tinatakpan ng aluminum foil para magiging moist ang loob ng ating prime rib. At ayan na ang ating prime rib. Wow, juicy. Wow, perfect. Yum. Wow. At ayan na ang prime rib natin. Thank you for watching. Follow for more.